Bigwas sa neoliberalismo, alternatibo sa kapitalismo. Ang advokasiyang pangwika at sosyalistang programa sa nobelang Mga Ibong Mandaragit ni Amado Hernandez. Meron itong isang titulo or tinatawag natin abstract, panimula, text, teknikasyon at dehumanisasyon, kabiguan ng kapitalismo at paghahanap ng alternatibo, naratibong kahirapan sa panahon ng kapitalismo, sosyalismong isang definisyon. Bakit dapat maging interesado sa sosyalismo ang mga Pilipino? Rasyonale ng pagpili kay Amado V. Hernandez at sa mga ibong mandaragit. Programang sosyalista sa ekonomiya, programang sosyalista at sa politika. Pangwakas, tungo sa sosyalistang pagbabagong isip. Sa abstract naman, sa gitna ng pangingibabaw ng neoliberalismo sa maraming bahagi ng mundo, patuloy na ipinatutupad ng mga gobyernong neoliberal ang mga polisiyang nagpapahirap sa nakakaraming mamamayan gaya ng pagtipid sa serbisyong panlipunan, privatisasyon ng pag-ari ng Estado at stagnasyon o kaya pagbawas ng sahod, sweldo ng mga manggagawa. Ayon kay Mando Plardel sa nobelang Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez, ibuhos natin ang ating buong kakayahan at gawin ang lahat na magagawa upang ang ating bansa ay maging tunay na malayat nagsasarili at mga mamamayang Pilipino siyang maging tahas na Panginoon sa kanilang lupain. Makatarungang demokrasya, pagkakapantay-pantay sa batas at pagkakataon sa buhay. Ito ang ating panata at hantungan. Kasakdalang tayo magbuwis ng ating buhay. Panimula, ilang dekada mula nang isulat ni Amado V. Hernandez ang Mga Ibong Mandaragit, hindi pa rin ganap na malaya sa aspetong kultural, politikal at ekonomiko ang mga nakakaraming bansang saklaw sa ikatlong daigdig o third world. Dekada-dekada pagkatapos ng ilako ng mga taga-suporta ng globalisasyon at utopia ng daigdig. Wala nang hangganan o borderless world. Nananatiling mataas sa mga literal at figuratibong mga bakod na naghihiwalay sa mga bansa at sa mga mamamayan sa loob ng mga bansa. Ang pangakong kaunlaran para sa lahat ay napatunayang isa lamang mito. Ilang halimbawa ng magpapatunay sa kahungkagan ng mga pangakong napako ng globalisasyon. Kailangan pa rin ng visa sa pamamasyal sa maraming bansa. Lumaganap ang karahasan at rasismo o racism laban sa mga migranteng manggagawang nasa first world. Mula sa third world, sa halos bawat bansa, maunlad o man o mahirap, lalong lumalawak ang agwat ng mayayaman at mahihirap. Mas malaking porsyento ang umiiral ng trabaho, ang kontraktual at baratilyo ang pasweldo. Hello? Teknikalisasyon at dehumanisasyon sa ilalim ng Keto 12. Sa Pilipinas, patuloy na pangako ang mga mito ng globalisasyon sa pamamagitan ng bulag na pagkopya sa sistemang pang-edukasyon ng nakararaming bansa. Mabilis na ipinasa sa Kongreso at Senado ang Batas Republika 10533 o batas na nagpapatupad sa sistemang kindergarten to 12 years basic education o tinatawag natin K-12. Sa kabilang ng kawalan ng malawakan at demokratikong konsultasyon sa mga apektadong sektor, lalo na sa humigit kumulang 100,000 professor, janitor, clerk at iba pang manggagawa sa antas tersyaryo. Hindi katakatakang 6 na petisyon na sa Korte Suprema ang isinampa ng mga grupong gaya ng Suspend K-12 Coalition, alyansa ng mga tagapagtanggol ng wikang Filipino, Tanggol Wika, Magdalo Party List,
Suspend K-12 Alliance, Coalition Makakabayan, National Union of the People Lawyers in UPL at concerned parents of Manila Science High School upang kuwestiyonin ang mga legalidad at konstitusyonalidad ng K-12 o kaya ilang aspekto nito. Pakikibaka laban sa pagbura sa Pilipino, literatura, kasasayan at pang-asignatura. Sa pamamagitan ng Commission of Higher Education Memorandum Order o CMO number 20 series of 2013, binura ang ikalawang administrasyong Aquino ang asignaturang Pilipino, literatura at Philippines Government of Constitution. Pinaslang ng mga eksperto ang wikang pambansa sa kurikulum ng kolehiyo alinsunod sa hungkag na pag-alingaw na panawagang global competitiveness na nag-ayon reasonable nga pagtalikod sa sarili upang dumanoy harapin ang daigdig, pagpatay sa kakayahang makipag-usap at makipag-diskurso sa kababayan upang dumanoy higit na maging mahusay sa pakikipag-transaksyon sa mga masasalaping dayuhan. Tuon sa kakayahang teknikal, trabaho lamang ang habang isinisantabi ng mga ang lahang paghubog sa pagkatao, pagiging tao ng estudyante. Sa esensya timplang 1984 o Matrix, surrogates at ng mga eksperto sa halip na pedagohiyang mapagpalayang akma sa sitwasyon. Kabiguan ng kapitalismo at paghahanap ng alternatibo. Bigo ang mga gobyerno ng mga kapitalistang bansa sa Estados Unidos at Europa na resolbahin ang krisis ng kapitalismo na sumambulat noong 2008 batay na rin sa mataas na antas ng desempleo, lumulubong utang at pagbabawas ng pondo para sa serbisyong panlipunan sa mga bansang apektado ng krisis. Gaya ng pinatutunayan ng halos hindi lumalawak na pamilihan o merkadong pagbebentahan ng produkto, pananamlay ng kalang global at mabagal na paglago ng cross-domestic product ng daigdig. Bigo ang paglutas ng krisis ng mga solusyong tapal-tapal or band-aid solution ng mga gobyernong kapitalista tulad ng pagsasalba ng dambuhala at pribadong institusyon, pinansyal, pagbabawas ng budget para sa serbisyong panlipunan, pagtaas ng edad ng pagreretiro, pagwasak o paglimita sa karapatang mag-union, paghihipit sa migrasyon, paghadlang sa pagtaas ng sahod at iba pa. Noong 2016, sa kaso ng Pilipinas, sumigit kumulang sa 20 to 40 milyong Pilipino ang may tuturing na mahirap. Sa kabila ng katotohanan, may mga milyonaryong Pilipino ang nasa listahan ng pinakamayaman sa buong daigdig na regular na inilalabas ng Forbes magazine. Sa naratibo ng kahirapan sa panahon ng kapitalismo, maligalig na lipunang walang kapayapaan. Ayon sa mga radikal na intelektual gaya ng Chena, nina Chomsky at Eggleton, kapitalismo ang salarin sa umiiral na krisis, kaya't ang pagwawakas lamang ng kapitalismo at pagsilang ng isang bagong sistemang panlipunan ang lulutas sa krisis ayon kay Eggleton. Ang kalunos-lunos na sitwasyon ng Gresya na lalong sumadsad ang ekonomiya mula noong 2008 pagkatapos nasundin ang mga preskripsyon ng mga kapitalistang institusyong tulad ng European Union na International Monetary Fund at pagbabawas ng sweldo ng mga manggagawa ay siyang mahirap na nakararaming bansa kung magpatuloy ang bulag na pagyakap sa madla
sa madla sa sa bangkarorirong bangkaroteng idolihiyang tubo at salapi. Ang Panginoon ibinuhod ni season. Sosyalismo isang definisyon. Sosyalismo ang idolihiyang direktang kabaliktaran ng kapitalismo, kaya malaki ang pangangailangan na suriin ito bilang alternatibo sa kapitalismo. Nagbigay ng malinaw na definisyon ang sosyalismo si Hernandez sa nobelang Mga Ibong Mandaragit at ang produksyon din naman upang gamitin at iukol sa kapakanan ng sambayanan. Rasyonalin ang pagpili kay Amado V. Hernandez sa Mga Ibong Mandaragit. Isinulat ni Kaamado ang borador na balangkas ng nobelang Mga Ibong Mandaragit habang siya ay nakabilanggo at isinerye sa ito sa isang popular na magazine. Hanggang sa muling iambag nang siya'y mapawalang sala at tuluyang makalaya. Naisalin na ito sa Ingles ni Estelita Pangilinan at Rossonina Sigre at Vladimir Afana. Ang nobelang ito ay lohikal na nagpatuloy ng el filibusterismo ni Jose Rizal, kaya hindi katakatakang required reading na ito sa ilang high school sa Pilipinas. Umikot ang nobela sa pakikibaka ng mga manggagawa at magsasaka sa panahon ng dumanoy kalayaan ng Pilipinas pagkatapos ng World War II sa tulong ng isang matandang revolusyonaryong veterano ng Revolusyong 1896 na si Tata Matias. Na-recover ni Mando Plaridel ang isang gerilyang anti-Hapones, ang kayamanan ni Simon na itinapon sa dagat ni Padre Florentino. Programang Sosyalista sa Edukasyon. Bukod sa pagpapaunlad ng kasanayan ng mga kabataang estudyante, layunin din ng Freedom University na tulungan ang mga magsasaka sa pagpapabuti ng ani at pagpapabuti ng kanilang sitwasyon. 144 sa pamamagitan ng paglalapat ng kasanayan ng mga estudyante sa asyenda na balak bilhin ng universidad. Sa makatuwid, isang edukasyon ang mag-aambag sa pambansang kanluran at ang hangad na itinayo ni na Dr. Savio, isang sistemang pang-edukasyon na kaugat sa pangangailangan ng sambayanan sa halip na kapritso ng mga dayuhan. Programang Sosyalista sa Ekonomiya. Ang bubungkal at gumagawa sa lupa'y siyang dapat ang maging may-ari o siyang higit ang bahagi sa mga ani ng lupa, hindi sa isahan o hiwalay na parsela. Paris ng karaniwang umiiral sa ating probinsyang magsasaka, kundi sa pamamagitan ng kooperatiba. Ang kooperatiba ay isang klase ng samahan na sosyo ang lahat ng naninirahan at gumagawa sa isang bukirin. Ang samahang tutustos sa mga gastos, pero ang lahat ng ani pakinabang para sa kasama, pare-pareho at walang asindurong lalagom. Ang bodega ay pag-aari sa samahan ng binubuo ng lahat ng kooperatibang itinayo siyang magpapalakad ng asyenda. Di lang dito sa kabukiran, kundi dapat din pairalin sa ating malaking industriya. Baguhin ang lupang sistema, mag-ani at yumari para sa sitwasyong pangangailangan ng lahat. Programang Sosyalista sa Politika.
Sa larangan ng politika, binigyang diin naman ni Hernandez ang kahalagahan ng papel ng mga manggagawa sa anumang pagtatakang baguhin ang lipunan. Alinmang kilusang pagsulong dapat husayan ng lakas ng obrero upang magtagumpay sa magtagumpay sa kasaysayan ng Pilipinas at daigdig. Napatunayan ng mga mahalagang papel ng mga union sa pagbabagong panlipunan, halimbawa sa mga huling bahagi ng 1800s hanggang sa mga unang dekada ng 1900s, na ipagtagumpay ng mga manggagawa ang panawagang maximum na walang oras ang paggawa kada araw. Pangwakas na tungo sa sosyalistang pagbabagong isip. Kaugnay ng sosyalistang pagbabagong isip, dinamikong pagsalubong ng mga inisyatibong taas pababa, top down sa mga pamagitan ng sosyalistang administrasyong Chavez at baba pataas, bottom up sa pamagitan ng konseho ng mga mamamayan, communal councils o konsehos communalis ng mga ang matutuhunan naman sa karanasan ng Venezuela. Binuo ng administrasyong Chavez ang mga nasabing konseho sa pamamagitan ng Ley Orgánica de los Consejos Comunales ng Asamblea Noctorial de la República Bolivariana de Venezuela 687 na nagbibigay din ng demokratikong funksyon ng konsehos komunales gaya ng binahagi ng Artikulo 1, partisipasyon para sa el ejercito directo de la soberanía popular de relación consolidación de entes de poder público para sa formulación as well as plans and projects. Ang mga ordinaryong mamamayanin na tumutulong sa paghuhukbong sosyalistang Venezuela tulad ng tinakda ni Artikulo 3 ng nasabing batas.